ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ako sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan, attack dog. Alam nyo ba attack dog? Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat, tandaan nyo po ito, isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging trolls, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yusek Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacanang? Naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam nyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Naubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita eh. Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, weteng. Sabihin ko sa'yo, on the record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong weteng, panahon ni GMA, madami akong makukuha. May kinunaba ko, maski isa, magtanong kayo sa mga may ng STL, yung mga nagpapaweteng nung araw, doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami kong nakuha. O, yun ang sagot ko sa weteng. Ano pa ang issue? Ang dami mong binabato na hindi totoo. Ano pa ba yung mga issue niya? PCSO. PCSO. Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Miss Claire Castro. Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Direktor. Bakit pinagpipilit mo direktor? Hindi ko po pinagpipilit. In-offer yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit ang laki na tulong. PCSO o PAGCOR. Kinongratulate pa ako yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na pala sa yung PAGCOR. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay. Siba, okay lang, nagtabo ba ko? Antay, mag-antay pa rin ako. Antay. O kung hindi, PAGCOR, PCSO, wala rin. O, ito na. Nagtambo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako, antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Milyonaryo Robles, chairman ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw, kaya tawag ko dyan, Milyonaryo Robles. Pumunta sa bahay. O, Manong, gusto kitang tulungan, ganito. Ibibigay ko sa iyo ang, magantay ka lang, antay. Oo, ibibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Nung ibibigay na, tapos na antayin mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan kausapin mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na ibibigay sa iba. So, sino? Yun daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo-sosyo sila. O, nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay lahat ang sinabi. 3 taon na ako pinag-antay. Antay Marcos na ako. Pinag-antay ako eh. So, yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Na sinasabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang.
Dahil yun ang bakante noon. Isa-isa, nag-appoint. Oh, meron na naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaking hindi, director na lang daw. O, director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. Oh. Sabi naman ni Secretary Lagdame, ako bahala. Director lang ng PCSO, ako bahala. Antay ka lang. Antay. Isa-isa, may na-appoint na director. Tawag na naman ako. O may na-appoint na, wala naman. Akong bahala, Manong. Antay ka lang. May na-appoint na naman. Magsita kami, akong bahala. Mantay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog. Alam mo na attack dog. Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kumakagat. Parang ganun na ang tsura mo hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be a professional, hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasinungalingan yung panira nyo sa akin. Sasagutin ko sa isa. Kung babanatan nyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang, ang presidente, may kaso na. Yun na pulis. Dinemanda na siya. Nakademanda siya. Pakawa mo nga yun. Hindi ko na nadala. Yun ang on record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Ito, pag nagsabi ako, totoo. Sinong may kaso? Nademanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon din na Pores, kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang nakarecord. Madam Spokesperson. Ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa, tatapusin ko. Pagsalita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa kayong maririnig. Antayin natin. Dahil yung pangwawalang hiya po ng Marcos Jr. administration sa Pilipino, wala pong kulay, wala pong relihiyon. Ang tingin sa ating lahat, napakaliit. Ang tingin mo sa ating lahat ay mga basahan o masahol pa sa basahan. Ganon po tayo hinuyurakan. Kanya, let's do our own little share and effort. Meron lang po talagang mga taong, hindi lang po sa Senado to, napakaraming tutat payaso na nagpapagamit sa Malacanang, sa Marcos Jr. administration. Mantakin ninyo, lumindol lang 6.9, magnitude 6.9. Tinamaan ang ating mga kaibigan at kababayan sa Cebu. Kulang na kulang sa tubig. Ito po yung mga ilang mainstream media. Magpapalabas po ng kanilang video clip, kalunos-lunos yung itsura ng ating mga kababayan, meron pong malungkot na background music. Tapos ang sasabihin, sana ho ay mag-donate kayo, ipasok nyo ang donasyon ninyo sa ganito, tutulong po tayo. Apakawalang hiya po ng mga yan.
Hindi nyo nga binabalita yung panggagahasa ng Marcos Jr. administration sa kaban nating mga Pilipino. Nakuha nyo pang humingi ng tulong, pinansyal o material. Ang dami hong pera ng Pilipinas na patunayan na natin, nakita natin. Nakasalansang lang po sa mesa Diyan sa First Engineering District or First District Engineering Office ng Bulacan, nakasalansang po yung pera Pinagpaparti-partihan lang nung Yusek Robert Bernardo, nung Henry Alcantara, nung Bryce Hernandez, kung kani-kanino pinapadalaan, pati yung Congresswoman dating Mitch Cayon, nababanggit. Pinagpaparti-partihan Tapos ngayong may kalamidad, pagsasamantalahan pa tayo ng mga mainstream media, wag na po tayong magpatumpik-tumpik, wag po kayong magpagamit. Kung gusto nilang mag-donate, total may mga nagpa-ads naman sa kanila, may mga commercial naman sila, di ilabas nila yung kanilang kita. Bakit kukunin sa ordinaryong manggagawa? Si Manong Grab driver, yung Manong Fishbowl, si ate na nagtutulak ng nilagang mais, bakit ihingin sa atin ng tulong? Hindi po tayo madamot, pero nakita natin ang daming pera ng Pilipinas. Ninanakaw lang ng mga tiwaling politiko. Kaya itong mainstream na ito, wag po kayo mag-donate. Kung gusto po nyo tumulong, diretsyo ninyo doon sa mga nasalanta. Wag nyo pong idadaan dyan sa mga hunyangong mainstream media. Ulitin ko wag kayong papadala. Ang ginagawa nila para kayong binibigyan ng isa na namang drama anthology. Meron pong mga video clip na kawawa, yung ating mga kawawa talaga, yung nasa lanta ng lindol at ng bagyo. Kawawa talaga. But there is no point na paulit-ulit mong ipalabas, tapos meron kang malungkot na background music, tapos sasabihin mo, sana hoy magtulong kayo, magbigay kayo ng donasyon ninyo, ang kakapal na mukha ninyo. Ang kakapal na mukha ninyo. Tapos hindi nyo ibabalita yung pagnanakaw ng Marcos Jr. administration. Tapos lalapit kayo sa mga ordinaryong tao, kuba na ho kami kakatrabaho. Hihingan nyo pa? Mga kababayan, wala pong masamang tumulong. I suggest, if you have friends in Cebu, doon nyo po idaan ng diretsyo. It doesn't have to be big. Kaunting tulong, nakakabili ng tubig, toiletries, makakain, ready-to-eat meal, diretsyo nyo po doon. Huwag nyo pong idadaan sa mainstream media. Pasensya na ho kayo, tapatang usapan dahil ginagago na po tayo. Sila po ay kabahagi ng aparato ng pagnanakaw na nagaganap sa ating bansa ngayon. Hindi ho sila nagbabalita Hindi nga nila mabanggit yung mga pangalan ng mga personalidad. Hindi ba? Hindi nila mabanggit. Kaya huwag po tayong magpagamit. If you want to help, yes. Ganon po naman talaga mga Pilipino matutulungin. Ganon po talaga mga Kristiyano. Ganon po naman talaga mababait na tao. At galing po tayo sa lahing mababait at mararangal, ang lahing Pilipino. Tumulong po kayo by all means, pero idiretsyo nyo na lang po. Please, maghanap kayo ng kakilala. Maghanap kayo ng reputable group down there. Doon po sa ground zero. Huwag nyo pong idadaan diyan sa mga ipokritong mainstream media. Gagamitin lang po nila yung hard-earned money ninyo. Singilin natin sila. Bakit sa pa drama-drama ang gagaling ninyo? Bakit hindi kayo maghatid ng totoong balita? So balik tayo sa mga tuta at payaso sa Senado. Palakihin na ho natin ito, hindi lang Senado. Nabanggit na ho natin yung mga nagpapakatuta at nagpapakapayaso na miyembro ng mainstream media. Tingnan din natin paano nila i-handle o i-spin ang balitang ito na pinatay na ni Tito Soto ang pagdinig ng Blue Ribbon hearing. He can deny it for all I care. Siya nag-anunsyo at ang sinabi niya indefinite. Ating mga mahal na miyembro ng ating sandatahan, ang lagi ko sinasabi, you're the armed forces of the people. Yung ating mga kapulisan, pulis ng Pilipinas, pulis ng Pilipino. Kanino pa ho kami magsusumbong? Hindi ba? Umaasa ang milyon-milyong Pilipino. Mahigit sa mayorya, nakatuon ang ginaang mata, ang pagdinig, ang nakasubaybay sa ginagawang hearing o pagdinig dyan sa Blue Ribbon. Umaasa na mapapanagot, lalo na yung ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Bulacan,
sa probinsya ng Bulacan. Hindi na po naubos yung tubig baha eh. Permanente na hong baha. Itong mga tuta at payaso sa Senado, ang kakapal naman na mukha ninyo. Excuse me for the term, I'm not sorry, it's happening down there. Ang dami na pong may alipungay sa Bulacan dahil hindi na po lumalabas yung tubig baha. Leptospirosis, nariyan yung bantang yan. Dengue, nandyan ang bantang yan. Nakuha nyo pang i-postpone o ipatigil indefinitely ang pagdinig ng Blue Ribbon. Bakit? Out of control eh. Hindi na po nila makontrol. Hindi na kaya ng script nila eh. Remember their famous line, stick to the script. Lumabas na po, nag-off script na. At pag nag-off script na, hindi na po nila kaya. They cannot handle yung usapin pag nag-off script na. Ano yung off script? Yung pagpapahayag po ni Master Sergeant Orly Gutesa. Sir, yung mga kasama po niya, maglabasan na po kayo. Hindi ko alam kung saan tayo lalabas ngayon. Ngayong pinatay ang pagdating ng Blue Ribbon, I suggest kung kayo po ay nais lumabas, magpa-press conference na lang ho kayo. Gumawa rin kayo ng affidavit, panotaryohan ninyo bago ho kayo lumabas at mag-press conference at ilahad ninyo yung inyong nalalaman para po sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Just before I went ngayong live po natin ngayong gabi, ako po ay galing sa isang pribadong eskwelahan, meron pong pagtitipon. Kita ko yung mga kabataan, punong-puno po sila ng buhay, ang sisigla. Kaya po natin ginagawa pare-pareho ang paglaban sa korupsyon para po sa kanila eh. Ito ay para sa kanila. Wala na pong aabutan ng ating mga kabataan kung ganito kawalang hiya ang mga nasa gobyerno. Wala na pong hiya eh. Imaginein mo yung announcement na suspended indefinitely ang pagdinig ng Blue Ribbon. Like a thief in the night. Bigla-bigla nag-anunsyo. Last week, balik po tayo. Hindi po sila nagawa ng pagdinig. Noon pa lamang talagang malakas na, even before that. Napag-usapan na ho natin, nakikiusap na po tayo, nangangampanya na tayo, mag-ingay ho kayo. Even before last week. Meron ng direksyon dahil mukhang hindi nila makokontrol at hindi nga nila nakontrol. Papatayin nila ang pagdinig ng Blue Ribbon. Last week, para po soft landing o soft break, hindi po sila gumawa ng pagdinig. Lumabas po yung kanilang chairman, si Senator Ping Lacson. Ang sabi ni Ping Lacson, wala raw siyang pakialam kung sinong tatamaan, masakit daw sa kanya kung may nababanggit ng mga kaibigan, pero itutuloy niya ang pagdinig ng Blue Ribbon at wala raw, hindi raw ito ititigil at papanagutin ang dapat managot. Pero duda na po tayo at marami pang iba. Dahil tila galing na po sa ilong yung kanya naging pahayag. Ngayon po ay tinuldukan ng kanyang kaibigan, yung kanyang kabarkada, si Tito Soto. Hirap po tawaging Senate President Dahil nakikita natin talaga ang Senado ay nagpapakatutat payaso sa Malacanang. Babalik po tayo, lalagyan natin ng konteksto kung bakit ang dami nakikita ko na ang dami hong galit Di ba? Ang dami ng galit. Bakit? Malinaw po sa atin di ba? Yung Article 11 Section 1 ng ating saligang batas. Yung accountability of public officers. Public office is a public trust. Dapat po tayong paglingkuran ng lahat ng mga nasa pamahalaan, whether they are elected or appointed, pati lahat ng kawani, lahat ng empleyado ng pamahalaan, dapat po tayong paglingkuran ng buong katapatan, responsibilidad, integridad, loyalty, at efficiency. At dapat po sila'y mayroong patriotism and justice at mamuhay ng simple. Wala na pong patriotism and justice Trilyong piso na po ang ninanakaw. Trilyong piso na po ang ninanakaw.
Wala pong flood control. Babalik po tayo dito. Ito'y isang lantarang panggagago sa ating mga Pilipino, yung pagpigil indefinitely ng pagdinig ng Blue Ribbon, ng mga tuta at payaso sa Senado. Makibahagi po kayo, kausapin ninyo yung inyong pamilya. This is too much. Not unless, kagaya rin ho siguro nila ang kita ninyo, male-maleta, 3 beses isang linggo, nag-unload ng pera. Pero kung ordinaryong Pilipino lang ho, kagaya ko at kagaya ng marami na nakasubaybay po sa atin ngayon, kagalit-galit po ito. Kuba na po tayo eh. Magkano nagsara ang palitan ng dolyar kontra piso? Nasa 58. Ilang araw na po nasa 58 pesos ang isang dolyar territory. Isang buong linggo na ho eh. Bakit? Takot na ho ang investor eh. Bakit? Dahil sa massive corruption and looting of public funds. Imbis na bigyang daan ng Blue Ribbon, yan naman ho ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon eh. To seek transparency and public accountability. Pero itong si Tito Soto, wala po yata sa bokabularyo niya yung accountability at transparency. Saan ho tatakbo ang ordinaryong Pilipino? Eh winawalang hiya na ho ng mga institusyon ng gobyerno. Inaabangan ng tao dahil kagaya po nung ating huling pagdirektang ugnayan sa inyo, hindi ba naibahagi ko na kung talagang totoo ang investigation, ipatawag yung Yusek Trigib Olaybar at ipatawag yung kalihim ng DBM na si Amina Mina Pangandaman. Paano nyo nabuo yung sweetheart deal ninyo? Yung 2.85 billion pesos. Inaabangan po ng tao yan eh. Tanungin yung Trigib Olaybar, Yusek ng DepEd, bakit mo kinaladkad ang pangalan ng Office of the Executive Secretary? Kanya po sinabi natin eh, nasa tarangkahan na ni Bongbong Marcos ang kontrobersiya at anomalyang ito. Ito ba ang dahilan kung bakit dali-dali, pinigil indefinitely, pinatay ng mga tutat payaso sa Senado ang pagdinig ng Blue Ribbon? Saan po magsusumbong ang mamamayang Pilipino? Ito na lang ang aming masusumbungan eh. Yung ating mga ginagalang na nagbubuwis ng buhay. Pero minsan lang ho din kayo mabigyan ng pagkakataon, ipaglaban ng mamamayang Pilipino, maging tapat sa ating saligang batas. Huwag nyo naman hong bantayan itong mga ito. Nakakagalit ho talaga eh. Huwag naman ninyong protektahan itong mga nabubuhay sa ninakaw na buwis. Ninanakawan din ho kayo nito eh. And yet you provide them VIP security, you provide them PSPGs, you provide them Special Action Force, you provide them Coast Guard. Please naman ho, protektahan ninyo yung mamamayang Pilipino. Laban pati sa mga tuta at payaso sa Senado. Wala na hong tatakbuhan ng mamamayang Pilipino. Ganito rin ang direksyon. Ako po'y abogado. At I do not want to be reckless and risking my license unnecessarily. Pero masyado na po ito eh. Ganito rin ho yung naging direksyon nung kasong sinampa namin sa Korte Suprema. Kung matatandaan ninyo, January pa lamang, January 2024, if I am not mistaken, of this year, nagsampa na kami ng kaso sa Korte Suprema ni Congressman Sid Ungab at mga ilang pang miyembro ng Quezon City Trial Lawyers League sa Korte Suprema upang ideklarang unconstitutional ang ating 2025 national budget. Nag-set na po ng araw, nagtakda na ng araw for oral argument. Ito po'y April 1, 2, and 3. Maganda ho yun, 3 araw. Talagang lilitisin ng Korte Suprema. Subalit, last minute, kinansila at minove ng May 19. May 19, pinospone na naman din no, at indefinite din ang postponement. Parehong-pareho nitong pronouncement ni Tito Soto. Hindi po natin dapat tanggapin ito dahil hindi ka tanggap-tanggap. Bakit mo papatayin ang isang pagdinig na talaga naman naglabasa na ho yung mga tao at patuloy pa rin yung mga pocket rallies na nagaganap?
Well, some of those ay hindi naman seryoso. Dahil yung mga nagmarcha rin sa ilang lugar, mga tutat payaso rin po ng palasyo. Pero dito tayo sa ating topic ngayon, yung tuta at payaso sa Senado. Madami na po sila Pero mas marami po ang mamamayang Pilipino. Tingnan nyo lang din. Article 2, Section 1. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yung them ho, kayo po yun, tayo po yun. Kaya wala nga po, tumatakbo nga po tayo rito Di ba? Tumatakbo tayo rito dahil yung kanilang mga kapangyarihan galing po sa atin Ano pong pakiusap natin? Yung mga nagbubuwis ng buhay, wag na po kayong magpagamit sa mga nagnanakaw at nabubuhay sa nakaw na buwis. Proteksyonan niyo po kami. Crime is being committed. Tuloy-tuloy po yan. Nagpahayag si Congressman Sid Ungab, patuloy pa rin ang agos ng pera from DBM to DPWH. May mga additional releases pa ng around 58 billion if I am not mistaken based on the manifestation made by Congressman Sid Ungab on the floor of the House of Representatives. Wala pong tinag itong DBM. Dapat natin siyang tanungin, itong si Secretary Mina Pangandaman, pagpaliwanagin natin siya, saan tayo ngayon hihingi? Anong forum natin ngayon? Kung sa Senado, hindi nga siya humaharap Paano niya naaprubahan yung sweetheart deal nila ni Yusek Traigib Olaybar na nagkakalagang 2.85 billion pesos na ang listahan ay galing kay Robert Bernardo at kay Henry Alcantara. Ang halaga ay 2.85 billion. Sinumiti nila kay Yusek Traigib Olaybar. Hindi po taga DPWH ito Yusek po ito ng DepEd. Yusek po ito ni Secretary Sani Angara. Alam kaya ni Secretary Sani Angara na may side hustle itong bata niya? Si Yusek Traigib Olaybar? Yung sinumite ng mga DPWH dito kay Yusek Traigib Olaybar dahil ang sabi niya, he is representing the office of the Executive Secretary. That's why he should be brought before the Senate Blue Ribbon. Pinatay nga po ng mga tutat payaso sa Senado Nagpahayag na si Senator Tito Soto Canceled, postponed indefinitely. Suspended indefinitely ang pagdinig. Pag sinabi mong indefinite, maneobrahan na po yan. Meron din po nagtawag tayo kanina na ang isa pang kadahilanan, marami raw po kasi ay magbe-break na ang Kongreso ng October 8, if I am not mistaken. Kung may mga alam po sana, ay please correct me if I am wrong. Meron daw po kasing magbe-break na raw po ang Kongreso, yung Senado at mababang kapulungan ng October 8. At marami daw po sa kanilang miyembro ay meron na mga scheduled vacation or overseas trip. Kaya daw po sinuspend indefinitely ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Trilyong piso ninanakaw, uunahin niyo pa yung biyahe ninyo. Kung gusto niyong buhay na pabiyahe-biyahe, sana hindi na lang kayo nagpresenta sa mamamayang Pilipino at linigawan at hiningi ang kanilang mandato. Yun kung totoo ang inyong mandato at hindi mandato galing sa vote counting machine lamang. Yun po yung isang itinawag sa atin, babalik tayo. Article 11, Section 1. Yung accountability of public officers. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. With patriotism. Yung patriotism, wala na po Magbabakasyon, inuna po yung bakasyon kaysa sa pagdinig. And justice. Hustisya ang hinihingi ng mamamayang Pilipino. Dahil ninanakaw ang buwis na inaambag ng mga ordinaryong manggagawa. Babalik po tayo doon. Ngayon, saan tayo magsusumbong? Ito na lang po nga asahan natin
na sana'y pakinggan tayo at ipagtanggol naman tayo. Paano? Huwag na ho kayo magpagamit sa mga nabubuhay sa nakaw na buwis. May mga pamilya din ho kayo. Yung mga batang mag-aaral na akin nakasalamuha kanina. Punong-puno po ng sigla. And of course, when you're that age, haba pa, punong-puno ka ng pag-asa. Pero yung pag-asa po nilang yun, kinakailangan tayo na naririto sa present, meron po tayong partisipasyon, obligasyon at responsibilidad na masiguro na mabigyan sila ng isang kasalukuyang pamumuhay na disente at may dignidad. Pag hinayaan natin itong harap-harapang lapastangang ginagawa sa atin ng Marcos Jr. administration, kawawa po yung mga kabataan, yung ating mga kasandalahan at member of other uniformed men and women. May mga anak din kayo, may pamangkin, may mga apo. Tingnan po ninyo sila. Huwag na po tayong magpagamit sa mga ito. Mas marangal po makipaglaban sa front line at magbuwis ng inyong buhay kesa po protektahan itong mga gahamang nabubuhay sa nakaw na buwis. Pinatay na po ng mga tuta at payaso sa Senado yung pagdinig eh. Kailangan po tayong mag-ingay. Kailangan po tayong mag-ingay. Let us continue with our resistance and defiance sa abuses of the Marcos Jr. administration. In our own little way, in our own collective way, lalaki din po yung tinig natin. Lalaki rin po yung tinig natin. Kanina, kahapon pa, naglabasa na rin, pati si Madam Chair, si Senadora, Paldo kaayo pala si Senadora. Paldo kaayo pala. Tiba-tiba kaayo, Senadora. Kanya ka pala ganyan. Paldo kaayo, Madam Chair. Ang laki pala ng insertion mo. Ang dami mo pa rin palang flood control project. Ngayon, wag din po tayong papadala roon basta-basta. Yes, maganda yun na nahubaran siya at nalantad na paldo kaayo si Madam Chair. Paldo kaayo. Kanya lamang, kung inyo pong susuriin, maaring ito ay bahagi ng ploy na ilayo si Bongbong Marcos at tumbok na ho ang Malacanang eh. Kanya kinakailangan nilang mailaglag si Paldo kaayo, Madam Chair. Ilaglag mo si Paldo kaayo, Madam Chair, para naman maluwag-luwag ng kaunti yung init dito kay Bongbong Marcos at sa palasyo. Tumbok na ho eh. And then nga just before the weekend, naglabasan din. Paldo kaayo din pala. Kanya pala iniiwasan nila, mabanggit at mabasa uli yung paragraph 30. Paragraph 30. Paragraph 30 ng affidavit ng Diskaya. No? Napin ko lang, nako. Yung paragraph 30 po ng affidavit ng Diskaya, ito po ang laman. Basahin ko Paragraph 30, DP Diskaya sa kanyang affidavit. Mga binanggit po ni Governor Chavit Singson sa presscon ng mga projects at license ay hiniram lang po sa amin. Hindi po namin alam kung sinong mga politiko ang gumagamit. Sa prosesong ito, si Regional Director Ronel Tan. Si Ronel Tan lang po ang kausap ko din sa area ng Ilocos Norte. Ayan na. Asa tarangkahan na po nila eh. Papatawag lang itong RD Ronel Tan eh.
upang pagpaliwanagin regarding sa paragraph 30 ng affidavit ni Diskaya, ni Ginoong Diskaya. Nagtawagan lang po kami lagi kung ano project ang sasalihan at mananalo sa bidding. Nagtitiwala na lang po ako at na-award naman po siya. Dito po sa cellphone number kung ito kami lagi nagtatawagan. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit sa aking nakikita kung bakit kinakailangan patayin nila bigla-bigla ang pagdinig ng Blue Ribbon. Itong famous or infamous paragraph 30 na Ginoong Diskaya. Nabanggit na po ang Ilocos Norte. Sino bang taga Ilocos Norte? And just over the weekend, ang daming pictures naglalabasan yung flood control or yung dike sa Ilocos Norte na ginawa ng Pahati Construction na hati. Sapol na po lahat nasa tarangkahan na po ng Malacanang, nasa tarangkahan na ni Bongbong Marcos. Nakatutok na po Wala ho tayong ibang makitang kadahilanan kung bakit yung mga tutat payaso sa Senado ay dali-daling nagdeklara na suspended indefinitely, walang katiyakan, ibig sabihin. Pag indefinito, di ba, walang katiyakan. Pag walang katiyakan, di patay na ho iyon. Di ba? Walang katiyakan Bakit mo titigil nang walang katiyakan kung babalik pa ba siya o hindi ang pagdinig na ginagawa ng Blue Ribbon? Kaya ho, di ba, simula't simula pa, ang ating paniningil sa bagong liderato ng Senado kay Tito Soto, gives the Filipino people just one good reason why you should replace the former Blue Ribbon Chairman Dante Marcoleta as Chairman of Blue Ribbon. Just one good reason. Hanggang ngayon, wala. Yun nga ang problema sa mga tutat payaso sa Senado Sunod-sunuran sa palasyo. Just give the Filipino people one good reason why you have to replace Senator Dante Marcoleta as Chairman of the Blue Ribbon Committee. Ito na po, sinasagot na nila sa pamamagitan ng kanilang aksyon na halatang-halata naman nagpapakatutat payaso diyan sa Senado, nagpapakatutat payaso sa palasyo. Masyado na pong malapit ito Hindi rin po nila inaasahan, ulitin ko, yung paglabas ni former Marine Corps Intelligence Officer Master Sergeant Orly Gutesa. Paulit-ulit kong sasabihin, tanggapin po ninyo ang pasasalamat ng sambayan ng Pilipino sa inyo, Master Sergeant Orly Gutesa. Sinisikap nilang basagin ang inyong kredibilidad, hindi sila umubra sa inyo. Maraming salamat sa pagpapahayag mo at paglalahad ng katotohanan. Yung pangalang pinakaiingat-ingatan nila, binanggit mo, nabasag na. Yung pag-iingat nilang yan. From Saldico, si Saldico, matagal na nating sinabi, ihuhulog ka, kitang-kita, inihulog ka na. Kaya medyo may control pa. Dahil takot din sila kay Saldico. Ituturo sila ni Saldico Ituturo ni Saldico yung 450 billion pesos insertion. 450. Yung 315 na tira, yung 100 billion, sabi nung ating informante, may 100 billion daw doon sa 450 billion pesos total insertion. Natandaan nyo sinabi ni Ping Lacson, 100 billion yung nandoon na pumasok sa Senado, more or less. Yung 450 billion, base doon po sa ating informante, ganito ho pala ang hatian. 100 billion para sa Malacanang. 100 billion So may natitirang 350 billion. Yung 350 billion, 2/3 daw niyan ay sa House of Representatives. Sa mababang kapulungan, 2/3 niya. You just have to do the math. And then, yung 1/3 nasa Senado. So tama yung figure, nagtutugma, nag-a-align 100 billion yung sinabi ni Ping Lacson na pinaghati-hatian ng mga miyembro ng 19th Congress, to be fair to the members of the 20th Congress. Yes,
half of the members of the 20th Congress belong to the 19th Congress. Still, I think half or a little less than half siguro. So yung 100 billion na tinanggap ng mga senador belonging to the 19th Congress, nag-align po dito doon sa ating informante. Yung natitirang 100 billion, pumasok daw ito sa Malacanang, ay yung rest, pinaghati-hati ng House of Representatives. Nag-a-align pa rin ho eh. Nakita naman natin kung gaano kalalaki yung mga halagang pinag-uusapan dyan sa pagdinig ng Blue Ribbon. Kaya mahalaga po ito eh. Mahalaga ito. Mahalaga yung pagdinig na nagaganap. Walang karapatan si Tito Soto itigil ang pagdinig ng Blue Ribbon. Empleyado ka lang namin. Sumasahod ka gamit ang buwis ng mga Pilipino. Babalik natin Article 11, Section 1, Accountability of Public Officers. And we are making you accountable sa action mong yan. Hindi pwedeng pakengkoy-kengkoy sa usaping ito. Trilyong piso na ito eh. Hindi nakakatawa yung patuloy mong pang-iinsulto sa mga Pilipino. Kaya dapat po tayong maningil, saan pa ho tatakbo ang mamamayang Pilipino? Inaasahan namin na magpapatuloy ang pagdinig sapagkat malaki ang papel na gagampanan nitong Yusek Tri-Give Olaybar. Pinangalanan. Nasa tarangkahan na po ito ng Malacanang eh. Yusek Tri-Give Olaybar. Pinangalanan sa affidavit ni Undersecretary Robert Bernardo. Anong sinabi ng Robert Bernardo? Lumapit sa kanya, nagpakilala Yusek Tri-Give Olaybar from DepEd pero representing the Office of the Executive Secretary. Tanggapan na po ng Pangulo yun eh. Yung Office of the Executive Secretary is the symbol of the Office of the President. Yun na po yung pinaka-representasyon ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas kahit sino pang Pangulo. Kaladkad na po yung pangalan ng Office of the Executive Secretary. Kaya dapat magpatuloy yung hearing. Ulitin ko ipatawag ninyo yung DBM Secretary Mina Pangandaman, ipatawag ninyo yung Yusek Tri-Give Olaybar. At siyasatin sila. Paano ka nagkaroon ng ganong kalakas na impluensya tong si Tri-Give Olaybar na Yusek level ng DepEd? Hindi po DPWH ito. Hindi rin po ito Office of the Executive Secretary. Paano ka nagkaroon ng ganong kalapot na impluensya sa DBM para maiparelease mo yung eksaktong amount na binigay sa iyo ni Robert Bernardo at Henry Alcantara at eksaktong listahan na binigay nila sa iyo ng proyekto na nagkakahalagang 2.85 billion pesos? Paano mo naluto? Paano mo nabuo itong sweetheart deal na ito with Mina Pangandaman? Pera po ng mga Pilipino yan eh. Para rin, ano ang nagbibigay sa iyo? Ano nag-udyok sa iyo? Ano nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan? O what emboldened you to bring the name of the Office of the Executive Secretary? Baka naman may kapusta ka sa Office of the Executive Secretary. Sino yun? Kailangan matanong ho sila dapat dyan sa Blue Ribbon eh. Kaya nga lang, nakialam po yung mga tutat payaso sa Senado, tinigil po indefinitely suspended ang pagdinig. Kanya po tayo, kahit naman po Sabado, hindi naman natin usual day na tayo po may direktang ugnayan sa inyo, because I also observe and I know you're observing weekend, kaya lang mahalaga, maraming salamat po sa mahigit 3,000 live viewers natin, which means marami po ang interesado sa usaping ito at maraming galit, nababasa ko rin eh. Si Chika Badi, si Joel Flores, kay Daniel Orea, si Bern Opinion. Dapat daw pink ribbon na lang. Si Ferisada, si Dan Santos, si Madeline David. Marami pong nakasubaybay. Kasi nga po, ito ay pagsasalamin sa nagbabagang damdamin ng mamamayang Pilipino. Hindi po matatapos ito
Kung akala ni Tito Soto matatapos ang sigalot, yung galit at hinagpis at hagupit ng sambayan ng Pilipino sa pagpatay sa pagdinig ng Blue Ribbon, nagkakamali ho siya, pati mga kasama niyang tutat payaso sa Senado. Binanggit na po ang tanggapan ng Office of the Executive Secretary. Nasa tarangkahan na po ito ng Office of the President. Ipatawag dapat ito pagpaliwanagin. Bakit yung listahan ng proyekto na nagkakahalagang 2.85 billion pesos ay siya ring napaaprubahan mo at agad-agad napaponduhan kay pangandaman ng DBM? Anong relasyon ninyo ng DBM at DepEd? Anong relasyon ni Pangandaman at ni Ulaybar? Napakalakas naman ng Yusek. Yusek lang ito Yusek, eksakto 2.85 billion yung listahan at yung halagang isinumite ng mga taga-DPWH. Sakto. Kung ano yung listahan, siya rin ang inaprubahan. Kung ano yung halaga, yun din ang rinilis. Kasi meron pong special allotment release order Nasa tarangkahan na po ito ng Malacanang. Sa kakapalan ng mukha nito, humingi po ito ng 15%. Hindi po ito sabi-sabi. Nasa sinumpaang salaysay ito ni Robert Bernardo. 15% of 2.85 billion, napakalaking halaga po niyan. Yang halagang yan ay isang halaga na hindi po kikitain ng isang ordinaryong Pilipino kung patas siyang lalaban at magtatrabaho ng marangal. Ito parang ano lang parang bunga sa puno na pinipitas lang ng libre. 15%, that's around 477 million pesos. Tongpats lang yun. Lagay lang yun, suhol lang yung corruption lang yung kurakot lang yun. Hindi lang doon na hinto yung affidavit ng Robert Bernardo Sinabi na niya, from time to time, dapat siyang matanong din doon from time to time, how many times that he collected and delivered the agreed 15% commitment to Yusek Ulaybar. Kompleto rin yung detalye. Siya ay naghahatid din, malamang nakamaleta din yun. O kahong-kahong pera, hindi naman pwede, hindi ho mabubuhat yung sa paper bag o plastic bag po yung mabubuta sa bigat From time to time, he would collect and deliver the agreed 15% commitment. Dinedeliver po nung Yusek Robert Bernardo kay Yusek Ulaybar sa Magallanes, Makati. Pati po lugar meron Completos recados Ito yung pinipigilan ng Senado ni Tito Soto. Nung mga tutat payaso sa Senado. Bakit ninyo pilit pinagtatakpan ang anomalya sa ilalim ng Marcos Jr. administration? Akala ba ng mamamayang Pilipino, base sa propaganda ng Marcos Jr. administration, seryoso si Bongbong Marcos? Bakit ninyo binubusalan yung nais din magpahayag diyan sa Senado? Ito ho yung pangalawang problema nila Itong naging affidavit ni Yusek Robert Bernardo. Una pong naging problema nila ay yung naging pahayag, affidavit at sinumpaang salaysay ni Master Sergeant Orly Gutesa. Binanggit na si Zaldico, binanggit na si Martin Romualdez, binanggit na yung dapat din ipatawag. Natatakot po sila rito Ipatawag yung Ponyong Gabonada, ipatawag yung John Paul Estrada, ipatawag yung Mark Tiksay. Ito po yung mga pangalang binanggit. At ipatawag din as resource person at ito'y sisipot ito. Maisog ito at marangal na tao ito. Si Governor Edwin Kuya Gob Hubahib na siyang nagtuturo diretsyo kay Ponyong Gabonada bilang bagman ni Martin Romualdez. Ito yung iniiwasan ni Tito Soto. Ito yung iniiwasan ni Ping Lacson. Kaya ngayong sinasabi natin, hindi ba? Give us one good reason. Give the Filipino people one good reason kung bakit dapat ninyong pinalitan si Senador Dante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon. Tumbok na noon pa.
atras po tayo, mag-rewind po tayo. Kung hindi nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senado, kung si Senador Dante Marcoleta pa rin ang chairman, wala pong nasayang na 3 linggo sa pagdinig. Talagang tagos na po ito. Tatagos na po ito. Ipatawag din yung officer at mga kawani ng Coast Guard, ng Special Action Force at ng PSPG. Ulitin ko, yung ating mga kasamahan, opisyal at ng Coast Guard, opisyal ng Special Action Force, opisyal ng PSPG na naging security detail ni Saldico, eto po kayo, nagbubuwis ng buhay. Kaya lang ilagay po ninyo sa tamang pahina ng kasaysayan yung pagbubuwis ninyo ng buhay. Huwag ninyong pagbuwisan ng buhay yung pagtatakip ng pagnanakaw na naganap at nasaksihan ninyo. Pinagbubuhat kayo ng mali-malitang pera. Bakit pa ho kayo nag-training bilang mga sundalo? Bakit pa ho kayo nag-aral sa academy, whether Philippine Military Academy o sa Philippine National Police Academy, o nag-training bilang mga Special Action Force Elite Unit ng PNP, bilang Coast Guard? Bakit ho kayo nag-training at pumirma sa napakakaibang social contract with the Filipino people? Ang kontrata ninyo, maaari kayong pumatay in the name of your service pagka kayo ay nasa serbisyo sa pagtatanggol sa mga Pilipino, subalit pinirmahan nyo na rin yung inyong death certificate essentially, na ipaglalaban ninyo ang ating saligang batas, ipaglalaban ninyo ang ating bansa, ang ating watawat, ipaglalaban ninyo kami mga Pilipino. Hindi po itong mga nabubuhay sa nakaw na buwis. Doon po sila takot Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.